So eto mga sangkay, viral po ito ngayon. Ito pong ginawa ng kapwa DDS, no? Mga DDS, pinake news po ng kapwa DDS mga sangkay. At alam nyo ang nangyari? Nagpanik po mga sangkay ang mga tao doon sa Davao. Pag-usapan po natin. Yo guys, what's up? This is me, Sangkay Janjana. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan, mga solid sangkay? At ito nga po, pag-uusapan po natin ngayon mga sangkay itong ginawang fake news, no? Ang mga DDS ay na-fake news ng kapwa DDS na nagresulta po mga sangkay ng isang matinding panic doon sa Davao. Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Yan, konting-konti na lang, 1.5 million subscribers na po tayo. Diyos niyo, Mariar. Ang dami na po natin, guys. Parami po tayo ng parami, paangat po tayo ng paangat. Kaya naman sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, pwede pa po kayong humabol. Sa mga gustong mapabilang sa paparating ng 1.5 million subscribers, dahil ilang oras na lamang po, mararating na po natin yon. Ngayon, ang gawin nyo, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, eto na. Usapan po natin mga sangkay. Ang tindi kasi na ito. Ito po yung fake news nakaraang araw. Actually, kahapon lang po ata ito mga sangkay. Ang sabi doon, lulusubin daw yung bahay nila PRRD. Ngayon mga sangkay, yung mga tao dahil sa fake news na yun, nagpanik, nagpuntahan po sa bahay nila PRRD. Nagtawag po at sobrang nakakatawa po yung nangyari mga sangkay. Ito nga po, pinost po ito ni General Torre. Ayan po, panoorin po muna natin to. Tingnan po natin yung kanyang post mismo mga sangkay sa Facebook kung saan sinabi po niya mga sangkay na ito nga pong ginawa. Okay? Nitong mga DDS ay isa pong malaking fake news. Ayan, mga sangkay. Sinabi po niya dito na walang pinadalang 30 na CIDJ personnel para mag-raid sa bahay ng kahit na sinong politiko sa Davao. Ito, nakakatawa to mga sangkay. Sabi ni General Torre, pero saludo ako sa mga organizer ng briefing. Ang galing ng pagkakagawa. Gayang-gaya ang tunay at parang totoo kahit ito ay base sa fake news. Ngayon, ang hamon ko sa inyo, kung ganito tayo kabilis gumalaw para protektahan ng isang tao, sana ganito rin tayo kabilis na maipagtatanggol ang karapatan mabuhay ng bawat ang karapatang mabuhay ng bawat Pilipino. Mabuhay ang Davao, ang tunay na bida, dapat ay ang hustisya. Ngayon, ito mga sangkay, panoorin natin. Nagkakaroon ng So, naatay mga patahay sa if ever na may mga mangyari. So, mga sa search warrant. Tingnan nyo mga sangkay kung gaano kadami yung nagpunta. Mga Dabawenyo, na fake news po sila. Nakapulis ang musunod. volunteers, So, isa ka pulis, dapat duha ka volunteers na vloggers pagkay. at marami pang iba. Oo, sa ilahan. Para, matagtayan na to sila. And pag mag-search warrant, pag mag-search naman po na sila, sir. Po ngayon sa Alam nyo guys, sila na rin po nabibiktima ng mga sariling fake news din po nila mga sangkay. Ngayon, eto, tingnan po natin. Panoorin po natin to. Eto, nagkomento po dito si Coach Jared, ang ating malupet na kaibigan mga sangkay. Panoorin po natin. I'm very, very mad because why does it have to be Ito siya, mga sangkay, itong taong to, ito siya yung isa sa mga nagpakalat. But of course, mayroon pong pinangkunan po nitong ganitong klaseng fake news, no? Siya yung nagpakalat mga sangkay, nag-live pa po siya, proud pa po siya. Ngayon yung mga tao na nagtawag siya. Ngayon yung mga tao nagpuntahan doon mga sangkay dahil lamang po doon at sobrang nakakatawa yung nangyari. Ito, panoorin natin. like this? Alam mo yon, but I am very proud na mas in ordinary Davaoenyo, I woke everyone up because that's what Kitty said, call for help. And the only thing that I can do and I can think of was just go live and ask for help. Alam mo yung sa boses niya talaga na she was really scared. But she was trying her best to stay calm. Kami, I knew that was something serious. And the last thing I said to her, na Kitty, I got you. Kitty, I got you. Nakausap mo lang pala sa telepono.
Anong basis? Ginunuto niya yung mga kapitbahay niya, pinagbantay niya dyan. May mga sariling buhay ang mga yan. May mga pamilya yan. May mga trabaho Diba? yung iba dyan. Tapos binulabog nyo, inobliga nyo na bantayan ang bahay na hindi nila bahay. Na mahiya-hiya naman kayo. Ito kasi may bago na naman pinagkalat na fake news. Etong si Pulong at si Kitty. Ano hong sinabi nila? Ang sinabi nila, mga kababayan, ay i-read daw yung kanilang bahay sa Davao City. Pulong Duterte pinalagan ang napaulat na raid sa bahay ni Digong. Oo. Ito yung bahay na laging pinipicturean daw na bahay ni Digong. Ang sabi kasi nila, tinawagan daw ni Kitty Duterte yung isa sa kanyang mga kaibigan siguro. Yun, Di yung ba? nag-live. Tropa ba niya? Basta daw, may tinawagan daw si Kitty na kaibigan niya ang sabi, please help, help us. Oo, help daw kasi i-raid daw ng CIDG yung bahay, yung fake bahay ni Rodrigo Duterte. Itong si friend, nag-vlog. At nung nag-vlog siya, nag-create ng commotion doon sa lugar na yun. So ngayon, nagbabantay daw sila. Nagpanik sila dyan eh, mga sangkay. Na-vlog ko yan nakaraan lamang. Yung mga supporters ni Digong. At nung nakarating kay Pulong, yung kwento, ang sabi niya, we strongly condemn the recent actions of the PNP CIDG that have clearly crossed the line into harassment against my family. It is disheartening to see that those who are sworn to uphold the law are being blinded not by justice but by money. Grabe, no? Ganyan po sila ma-make news. At ang dami din po talagang naloloko, guys. Alam nyo, naghihintay na lang talaga ako ng panahon na ang mga Duterte ay makukulong sa kanilang mga kalukuhan. No joke. Nauna na si Digong. At dahil nauna na si Digong, hindi ako magtataka kung pwede ring mangyari yan sa mga ibang anak niya. Mabilis pa sa alas 4 ay sinopla si Pulong ng PNP tungkol dyan sa fake news nila. Ayan. Fake news ka, Pulong! Sabi ng PNP. Pinabulaanan ng PNP ang kumakalat na ulat tungkol sa umano'y raid You see, sa bahay guys? ni dating Pangulong Rodrigo You Duterte sa Davao City. Sa pulong balitaan sa Campo Crame. Grabe kasi to, guys. Sobrang dami talagang pumuntang tao, mga sangkay. Dahil lamang po sa fake news na ito. Tapos ngayon, hindi lang mukha silang katawa-tawa. Na-fake news sila ng kapwa nilang DDS. At actually, yung source daw po nito, sino ba yun? Si Kitty ba yun? Or basta, galing lang din po sa mga Duterte, mga sangkay. At ngayon, bigla pong may nag-live, tapos may nag-live na naman, hanggang sa dumami po yung mga nagla-live doon. Ang akalain nyo, lahat po ng camera, mga sangkay nila, cellphone nila, nakatutok sa bahay ni PRRD. Nagmukha talaga silang tanga doon, mga sangkay. Dahil lamang po sa fake news. Sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Gene na kumpirma niya mula mismo sa CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III na walang inilunsad na operasyon ang CIDG Kita nyo na? sa Davao City. Yun. Grabe. Sa bagay, kung ang source mo ng balita si Kitty, di ba, malay mo, ano lang, bad trip. Malay nyo, masama lang yung trip niya sa wake and bake niya. Di, alam. Pangit ang trip niya. So, ang ginawa niya, nagtatawag siya ng kung sino-sino. Help! Help! They're going to raid our house! Baka malay nyo, iba ang hinit-hit niya ngayon. Kaya masama ang trip. Ang trip niya, para Ayun, si Kitty nga talaga yung pinaka-source, mga sangkay. Tapos sinakyan ng iba, ayun na, nagpanik po. Patay. Kaya pala. Imagine, mga kochero, nitong isang linggo lang, iyak-iyak siya, kunyari. Iyak-iyak siya. Nakakatawa pa nga. Hanggang ngayon, nagbabantay ang mga taga Davao. Tinan yung balita. May nangyari na ba? Saan na ngayon na sitwasyon dyan sa bahay ni dating Pangulong Duterte? Tayo sa labas ng kanyang Yan, no? bahay at as of Yan the po, mga moment, sangkay. Monica, ay walang nangyayaring search or raid. Ano Diba? yung nangyayari? Muling Kahit sa bumagsak oras na yun, wala daw pong nangyayaring search operation sa bahay ni PRRD. ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo ang isang Facebook Live ng supporter at volunteer ng mga Duterte na si Oh, ayan. Paul Solino Canillo.
Bagaman walang nangyaring raid kagabi hanggang Yan, ngayon, ay patuloy ang pagdating ng mga supporter ng dating Pangulo upang mag-abang at magbantay sa posibleng umano'y gagawing Alam raid nyo, kahit naman magbantay sila kung mayroon pong operasyon ng kapulisan, wala pa rin po sila magagawa dyan eh. ng otoridad. Diba sa kung kanyang bahay. mayroon kung mayroon, kaya nga lang parang ano lang to eh, kumbaga pampaingay, alam nyo naman mga sangkay, kapag maingay, syempre, maraming makakanood, Diyos mio Marimar. I'm very, very mad because why does it have to be like this? Alam mo yon, but I am very proud. Yan po yung nag-live mga sangkay. Said to her na, Kitty, I got you. Kitty, I got you. Nakausap pa lang pala sa telepono. Anong basis? Alam niyo mga kotsero, eto ginulo niya ang wherever he is. Ginulo niya yung mga kapitbahay Mismo. niya. Pinagbantay niya dyan. Pinapakain ba yung mga yan? Pinaalagaan ba ng mga Duterte yan? O volunteer lang sila? Kasi kung volunteer lang sila, mahiya-hiya naman kayo. May mga sariling buhay ang mga yan. May mga pamilya yan. May mga trabaho yung iba dyan. Tapos binulabog nyo, inobliga nyo na bantayan ang bahay na hindi nila bahay. Na mahiya-hiya naman kayo. Inuobliga nyo yung taong bayan na hindi naman na problema yan. Oh, 'di ba mga sangkay? Kaya ang advice ko dito sa mga kababayan po natin, mag-iingat po kayo sa fake news, lalong-lalo na kapag ang information galing po sa DDS, alam na po dapat natin yan. Matik na po yan mga sangkay, okay? Well, ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.